Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ngayong araw, binasahan na ng sakdal. Arraignment. Naka-schedule ngayon na basahan ng sakdal o arraignment. Yung charges, babasahin. Tatanungin kung guilty or not guilty. Si dating Senador Bong Revilla. Sa Sandigan Bayan. Pati yung iba pang mga akusado. Ngayon, in-schedule ngayong araw yung pagbasa ng arraignment. Kaya lang, nag-decide yung mga justices ng division na nagdumidinig ng kaso ni Bong Revilla, i-defer muna. Ibig sabihin, wag munang basahan ang sakdal ngayon dahil mayroong mga motions pang i-resolve. Kasi may motions pang final yung mga abogado nila Bong Revilla. Ang isa sa motion doon yung kung saan siya dapat talagang editing. Kasi may motion sila na wag doon sa detention facility sa Payatas. Hindi pa nare-resolve yon. Baka may iba pang mga motions na nakapending. Kaya sabi ng Sandigan Bayan, wag na munang desisyonan ngayon. Pero ang isang bagay na nakapansin-pansin kanina, nakayelo na uniforme si Bong Revilla. At may tatak sa likod yan na PDL. At nakapusas. Yan. Pinusasan na si Bong Revilla. Kasi maraming nagre-react Maraming nagre-react. Bakit naman special ang treatment sa kanya? Bakit hindi siya nakayelo na PDL na uniforme? Bakit hindi siya pinupusasan? Kung totoo yung sinasabi ni John Vic Remulla na walang special treatment kay Bong Revilla, bakit walang picture niya? Una nga, ang hinahanap sa kanya yung mugshots. Nung una, ang paliwanag ni John Vic Remulla, nagmamadali na kasi nung gabi na yon kaya hindi ready yung pictures. Pero ang alam ko may mugshots daw. Sa tamang panahon daw, ipe-present yung mugshots. Nung bandang huli, present yung mugshots. Siguro kinunan muna ng mugshots na nakayelo na siyang t-shirt. Tapos yung ang issue nga, sabi walang special treatment. Bakit hindi siya naka-uniforme? Ngayon, pinakita na kanina, nung nakita natin papunta sa Sandigan Bayan, naka-uniforme na ng PDL. At nakapusas. Tama lang yun. Tama lang yun. Actually, yung gusto sana ni dating Senador Bong Revilla, na wag siyang isama doon sa ibang mga akusado. Kumbaga, wag siyang isama doon sa mga ibang akusado na hindi tulad niya na dating senador. Kumbaga, bigyan din siya ng treatment na bilang dating senador. Kung pwede, doon siya ilagay sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Yung dating pinagkulungan sa kanya noon. Siguro naisip niya na, syempre, nung dati, kahit naman siya nakakulong, hindi naman siya pinapa-uniforme nung sa PDL. Syempre, nahihiya din siya sa ganun. Pangalawa, nabibisita siya ng pamilya o nakakapasok dun sa kwarto niya. Kumbaga, may sarili siyang kwarto, may sariling CR. Ngayon kasi hindi, kasama niya yung iba pang mga nakakulong na mga akusado rin. Kaya lang, hindi siya pinagbigyan sa hiling niya na yon. Kasi nga, ang sabi ni Secretary John Vic Remulla ng DILG, wala na yung kulungan na yon kasi gigibain na daw. Gigibain na. May budget na para magtayo ng bagong headquarters ng PNP. Yung PNP custodial facilities na yon ang pagtatayuan. Kaya wala na daw yun. Kaya ngayon, makita mo talaga kay Bong Revilla, bagsak talaga yung kanyang ibang-iba. Ibang-iba noong 2014 to 2018 na una siyang nakulong. Siguro nare-realize niya ngayon, mas mahirap yung kalagayan niya ngayon. Unang-una, hindi niya sulo ang kwarto, marami siyang kasama, iisa lang yung CR. 10 yata sila doon. Pangalawa, nauobliga siyang pa-uniformehin nung ordinaryong uniforme ng PDL. Pinupusasan siya. Hindi siya madalaw-dalaw ka ng ng mga kapamilya niya. Hindi siya makapagluto. Doon sa kung anong kinakain ng mga preso, yun yung kakainin niya.
Kung dadalhan man siya ng kapamilya niya, dapat luto na. Kaya medyo tandaan natin na naiisip niya siguro, hindi isang taon lang 'to na paghihirap niya na 'yan. Hindi isang taon lang 'yan, tatagal 'yan, tatagal 'yan. Hmm, at saka, ang iniisip niya diyan, malusutan niya kaya itong problema na 'to. Hindi ibig sabihin na nalusutan niya yung ano noon, yung kaso niya noon. Actually, nalusutan niya 'yon dahil nagpalit ng administrasyon, ah. Nakakulong siya 2014, panahon ni Pinoy. Pagpalit ni Duterte 2016, parang nakakuha siya ng pag-asa. Kaya nung 2018, ayun, na-acquit siya. Na-acquit. Na-acquit din si Gloria. Oo. Kaya masiswerte yung mga nakasuhan ng panahon ni Pinoy. Kasi nagpalit ng administrasyon si Duterte. Ay mga kaalyado nila eh. Kaya malamang nga dito, umaasa rin siguro ito si Bong Revilla. Sana manalo si Sara. Sana makaupo na si Sara. Si Sara na lang yata ang pag-asa niya eh. Ha? Oo. Kasi siyempre, pag nagpapalit ng administrasyon, kahit naman yung yung hudikatura, naiimpluwensya din yan. Kahit sabihin pa nating independent naman ang hudikatura, pero may impluwensya pa rin yan ang administrasyon. Kaya siyempre nung panahon ni Pinoy, talagang ang patakaran ni Pinoy anti-corruption. O kaya nakulong sila Jinggoy, si Bong Revilla, Enrile, Gloria. Pero nung pumalit si Duterte 2016, na-acquit si Gloria, na-acquit si Bong Revilla, na-acquit si Jinggoy, si Enrile nitong huli, inaasahan na 'yon. Quit talaga 'yon. Kaya ano ito mga kabunyog, pero yung arraignment kanina, kita mo nakayelo na na damit si Bong Revilla, may pusas at trinato talaga siya na katulad ng iba pang mga akusado. 'Yun, maganda naman 'yun. Tama naman 'yun. Kaya lang umaasa pa rin si Bong Revilla, kasi nag-file sila ng motion na pagbibigyan yung hiling nila na ilipat pa rin siya. Ewan natin kung pagbigyan 'yan ng Sandigan Bayan. Medyo mahirap-hirap kasi nagsabi na nga ang PNP, wala silang facility na maibibigay o mapapagamit. Kaya doon nahihirapan si Bong Revilla eh. Ang inaasahan niya naman kay Junvic Rimulya, kababayan niya yan, kabitin niyo sila at magkasama sila mula binata sa Cavite. Magkaalyado pa sila sa politika ng matagal. So ang inaasahan niya, tutulungan siya ni Junvic, pagbibigyan sa hiling na bigyan naman siya ng kulungan doon sa loob ng PNP compound sa Camp Crame. Kaya lang ayaw naman ni Junvic, sabi ni Junvic, wala akong magagawa eh. Tsaka kung may plano si Junvic na tumakbong presidente, may plano siyang tumakbong presidente, hindi niya pwedeng tulungan yan. Masisira siya. Masisira siya dyan. Ayan. Anyway, abangan natin kung anong susunod na mangyayari dyan, mga kabunyog. Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.